Isang linggo nang makalipas mula nang huli silang magkausap ni Noah, bumalik na ito sa Maynila upang harapin ang mga naiwang trabaho doon. Walang idea si Janina kung kailan ito babalik o kung may balak pa nga itong bumalik. Nakakalungkot isipin na hindi naging maganda ang kanilang paghihiwalay. Mahal niya ang lalaki at miss na miss niya na ito kagaya ng dati. Pero hanggang doon na lang siguro yon. Dahil ang tingin niya sa lalaki tila abala na sa tagumpay at kayamanan. Wala yata itong panahon para sa pag-ibig. Tinungo ni Janina ang veranda. Dinungaw ang construction na ginagawang resort. May nahawakan siya sa damdamin na kakaibang excitement. Nakita niyang kabuang plano ng resort sa pamamagitan ng arkitektong ipinadala ni Noah. At tunay nga siyang pinahanga nito. Napakaganda. At ayon sa arkitekto, ikatlong bahagi lamang ng kanilang manggahan ang magagalaw. Ang natitirang bahagi ay ipe-preserve as is. Ngunit ituturing din bilang isang spot sa nasabing resort. Yun ang higit na nakasisiya sa puso ni Janina. Sang-ayon na nga siya sa pagpapatayo ng resort. Mape-preserve pa ang mga punong minahal niya ng ilang taon. Kung narito lamang si Noah, matutuwa na sigurong loko. Sapagkat full support ang ginagawa niya para sa proyekto ng ama. Nagbibigay rin siya ng suggestion para sa mga designs at materials na gagamitin sa hotel. At ngayon pa lang, kinalkula na niya ang dami ng taong kakailanganin. Sabi nga ni Noah, mag-o-open to ng maraming job opportunities para sa kanilang mga kanayon. Hindi na dara yung mga ito sa Maynila para sa pamamasukan. Salamat na nga lang at naging malakas ang loob ng kanyang ama. Pasalamat din siya sa naging impluwensya ni Noah. At pasalamat din siya at natutunan niyang lunukin ang kanyang pride. Ano kaya dad kung palagyan din natin ng mga benches at palaruan ng paligid ng mga punong mangga? Kapag nagbungang mga yon, pati mga namamasyal maaakit bumili dahil talagang fresh from the trees. E di madaragdagan pa ang ating income? Kinalugod ni Mang Leon ang suggestion yun ni Janina. Magkaakbay na nililibot ng mag-ama ang kapaligiran ng construction. Iyan ang gusto ko sa iyo, iha. Wala pa ngang natatapos sa mga karpentero. Hayan ka na naman sa mga idea mo. Nagkatawanan ng mag-ama. Naagaw lamang ang kanilang atensyon nang may tumikim sa kanilang likuran. Aba, Noah, iho. Good morning, Mang Leon. Magalang na bati ni Noah sa matandang lalaki. Pagkatapos bumaling sa kanya. Good morning, Jen. First time na tinawag siya ng lalaki sa pangalang Jen. At malambing yon sa kanyang pandinig. Nagalak si Janina, katulad din ng pagkagalak na nadama ng kanyang puso sa muling pagkakita dito. Mabiningiti na lamang ang iginanti niya sa pagbati ng gwapong binata. Kamusta na pong construction, Mang Leon? Mabuti naman iho, kaunting usapan pa. Mayami tinawag ng engineer ang atensyon ni Mang Leon. May nais daw ikonsulta. Kumumpas ang kamay ng matanda, ibig sabihin susunod na lamang ito. Ikaw na munang bahala kay Noah, iha. Bili ni Mang Leon sa anak. Pagkatapos nagpaalam ito sa binata. Halika sa bahay, magkape tayo. Aya ni Janina sa binata nang makalayo ng ama. Habang naglalakad, pansin niya ang pamayat, mayang pagsulyap sa kanya. Nang lalaki, tinanong niya to. Bakit? Natutuwa lang ako, sabi nito. Nagbago na palang isip mo? Meron ba akong choice? At saka na-realize ko naman na talagang may punto kayo. Pagkuway tumingin siya sa binata. Salamat ha. For what? Sa pagpapahiram mo ng pera kay daddy, it wouldn't be possible without it. Tumangon lamang si Noah. Pero tila may naisip pang sabihin na hindi lang masabi-sabi. Narating nila ang bahay. Nagpahanda siya ng kape sa katulong. Naupo sila sa mesa na nasa terasa ng bahay. Hanggang sa may serve na ng katulong ang kape. Wala pa rin silang napapag-usapan. Ano ba naman ang dapat nilang pag-usapan? Alam naman ni Janina na ang tanging concern para kay Noah ay yung mga may kinalaman lamang sa pinapagawang proyekto. Pero sa gitna na katahimikang iyon, madalas ay nagkakabanggaan ang kanilang tingin. Ramdam na ramdam ni Janina ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Kamusta ka na? Sa wakas ay nasambit ni Noah. Mabuti naman. Nagkatinginan sila, nagkangitian. Matapos ay katahimikan ulit. Ikaw, kamusta ka na? Siya naman ang nagtanong. Eto, tugon ni Noah, nagkibit ng balikat. Laging tinutulak ng mga paa ko dito. Siguro'y dahil excited ka nang makitang kabuuan ng resort.
Malaki-laki rin naman ang pinaghirap mo, matuloy lamang ang project yung ito ni Daddy. Siguro nga, I'm just wondering, ano pa bang ginagawa mo sa pera? Ang yaman-yaman mo na, pero hindi ka pa rin humihinto sa pagpapayaman. Ganun bang tingin mo sa akin? Hindi ba? Puro negosyo naman ang nasa utak mo? May laman ang sinabi ni Ginina. Isa ba yung uri ng pasaring para may ipaunawa sa binata na hindi lamang perang mahalaga sa mundong ito? Hindi pagpapayaman ang tamang term sa sinabi mo, kung hindi pag-iipon. Paghahanda para sa hinaharap. Tila malaman din ang tinura ng binata kapag kuwa'y tumingin sa kanya ng makahulugan. I was planning of settling down soon. Muntik na siyang masamid. Ang hawak niyang puswelo na kape ay lumigwak at tumapon ng laman nun sa mesa. Napatingin siya sa binata. Pilit binabasa sa anyo nito ang kaseryosohan ng sinabi. Talaga? Kailan naman ang balak mo? Curious siyang malaman, kahit pa nga nasasaktan ng kanyang puso. As soon as possible, maagap nitong tugon. Pagkaway, napangiti ito. Tumatanda na ako eh. Parang piniga ang puso ni Ginina. All the while ay may balak naman palang magpamilya si Noah. Hindi puro pagpapayaman lang ang laman ng utak. Talagang may pinaghahandaan pala. Pero bakit siya nasasaktan? Do you believe in fate? May tanong ni Noah. Bakit mo naitanong? Pero nawala na siya ng gana. Pakaramdam niya'y namimigat ang kanyang dibdib. Noong magkita tayo sa Hotel Laronde, ang sabi mo strangle feeling na natulak sa'yo para pasukin yon. Would you believe na ganun din ang feeling ko? Paano masabi yun? Kunot ang noong tanong ni Ginina. May kausap ka kaya ka naroon, hindi ba? Oo, pero maaari kong tanggihan. Bakit ba sinasabi sa kanya ni Noah tungkol doon? May dahilan ba? Kagaya mo, nagkaroon din ako ng intense desire na siputin ang date na yon for unknown reason. Siguro nga'y dahil nakatakdang magkita tayo roon, ngumisi lang na mapakla si Ginina. Siguro nga, at nang sa ganoon matupad ang pangarap mong resort dito sa San Pascual. Ano bang sinasabi mo? Hindi naman siguro ako boba para hindi malaman kung anong motibo mo. Anong motibo? Na pinahiram mo ng kapital ang daddy ko dahil alam mong sa bandang huli, ikaw rin na makikinabang. Kitang-kita niya kung paano nagdilim ang mukha ni Noah, nagtagis ang bagang nito, kung bakit pati naman siya'y nabigla sa kanyang nasabi. Alam niyang masakit yon at nasaktan niya ang damdamin ni Noah. Bakit ba niya masyadong pinipersonal ang lalaki? Bakit kaya siya gumaganti dito upang saktan ito sa maling paraan? Wala akong intensyon na pagkwartahan ng pamilya mo, mariing sabi ng binata. At wala rin akong pakialam kung bayaran man niya ako hindi. Hindi makapagsalita si Ginina. Natitigilang napatingin sa binata, tumindig si Noah at tinalikuran siya. Ikaw ang dahilan, Ginina. Hindi mo ba naintindihan? Hindi mo ba nararamdaman? Biglang napatindig si Ginina, sumunod sa binata. Totoo ba ang lahat niyang narinig? Ano ka mo? Wala na akong maisip na dahilan kung paano kita makikitang muli, lahad ng binata. Wala naman talaga akong balak magpatayo ng negosyo dito. Nagkunwari lang ako. Si Rafael lamang ang maaari kong lapitan at incidentally, ay nasabi nga niya sa akin ang plano ng daddy mo. So I grabbed the opportunity. Malungkot na tiningnan ni Noah si Ginina. Ang akala ko'y ikakatawa mong lahat ng ginawa ko para sa pamilya mo. Ang akala ko'y higit akong mapapalapit sa'yo. Hindi pala. Hindi mapaniwala ni Ginina ang lahat ng narinig. Pero alam niyang totoo dahil heto si Noah sa kanyang harapan at hindi ito isang panaginip. Totoo bang sinasabi mo? Ano bang gusto mong gawin ko para maniwala ka? Pero ang sabi mo yung mag-aasawa ka na. Kung tatanggapin mong proposal ko, kahit ngayon din magpapakasal ako. Sa tindi ng tuwa, hindi nakakapagpigil si Ginina. Mahigpit siyang yumakap sa binata. Wala nang marami pang arte. Sa tindi ng kanyang galak, pipigilan pa ba niya yon? Ibig bang sabihin yan, mahal mo rin ako? Si Noah na gumanti na rin ang yakap sa kanya. Anong palagay mo sa akin, call girl? Basta na lang pupulupot sa lalaki may pera? Natawa si Noah sa kanyang sinabi. Ni minsan hindi ko naisip yan. Alam mo ba kung anong nadama ko nung una kitang makita? I told myself that this girl belongs to me. Parang hinaplos ang puso niya sa katagang iyon. Yun din ang una niyang nadama nang una niyang nakita si Noah. Nito ang klase ng lalaking pangarap niyang makasama sa buhay. Hindi bangat napilitan na siyang magpanggap, nakuha lang ang pagkakataong makilalang binata. Kaya pala ganun na lang ang feeling ko noon. Gustong gusto ko makapasok sa Hotel Laronde because I was destined to meet you there.
See, marahil ay talagang tayong dalawang nakatakda para sa isa't isa. Ang kapalaran ng gumawa ng paraan para magkatagpo tayo. Nagtagpo ang kanilang mga mata, kapwa gala ka mababanaag doon. Hahagkan sana ni Noah ang dalaga nang biglang may tumikim. Daddy, magkasalubong ang mga kilay ng matanda. Hindi naman tuwirang nagagalit to. Tila meron lamang hindi nagustuhan sa nabungarang eksena. Mabilis na kumala si Janina mula sa pagkakayapos kay Noah. Dad, magpapaliwanag ako. Ginanap ang pamamanhika ng linggo sa bahay ng mga Martinez. Kompleto ang partidos ni Noah. At noon lamang nakilala ni Janina ang tunay na Miguel Aguirre, ang ama ng nobyo. Dumating itong mula pa sa Amerika kasamang asawa upang saksihan lamang ang nalalapit na pagpapakasal na nag-iisang anak. Mababait naman ang mga ito at halatang botong-boto sa kanya. Kompleto rin ang maging mga partidos ni Janina. Itinakda ang araw ng kasal sa unang linggo ng Abril. Ilang araw matapos ang kanyang graduation. Pamanhikan pa lamang magarbo na. Imbitadong halos lahat ng taga San Pascual. Inaasahan ng higit pa yung magiging magarbo sa araw ng kanilang kasal. Inulan ng tukso si Noah buhat sa mga kaibigang nagsidalo. Sa wakas, baka kabawi rin kami sa mainit na sabaw na ipinahigop namin sa iyo, sabi ni John, ang malusog na kaibigan ni Noah. Ang sabihin mo paring John, anang isa na Rafi ang pangalan. Mabutit kamo't humabol pa yan sa huling biyahe. Abay malapit nang mawala sa kalendaryo tong kumpari natin. At mahusay pipili ha, maganda na, batang-bata pa. Magsitigil nga kayo dyan, saway ni Noah sa mga kaibigan. Marinig kayo ng esmi ko. Asus, mukhang yakuza rin. Yuko sa asawa, sasali ka pa sa asosasyon. Malutong nahalaka ka ng nangibabaw. Mga loko, natatawang sabi ni Noah. Kung sa bagay talagang ganito tayo magkakaibigan, pulos mababait sa asawa. Mabait? Takot ang sabihin mo. Halakakan ulit. Iniwan pa sumandali ni Noah ang grupo ng mga kaibigan. Nilapitan niyang kasintahan na nooy kausap ang kaibigang si Ophelia. Nang lumapit siya ay nagpasintabi naman ng huli. Iniwan silang dalawa. Are you happy? Very happy, tugon naman ni Janina. Isipin mo, ang dami natin pinagdaanan dito rin pala mauwi sa kasalan. Oo nga, siguro mas mabuti kung doon tayong dalawa sa kwarto. Umismid si Janina. At bakit? Magpapalamig, ang init dito eh. Magpapalamig, ungulito. Mahiya ka nga mister. Ayan ang mga kaibigan mo abang na abang sa atin. Sumulyap sa mga kabarkada si Noah, pinagmasdan nga sila ng mga to. Kumuway pang mga ito sa kanya. Masaya lang sila para sa akin, Han. Ako lang kasi nag-iisang bachelor sa barkada. O baka naman nag-iisang matandang binata, tukso ni Janina sa nobyo. Sinong matanda? Hoy misis, intak pa sa kalendaryong edad ko. Pilya ka ha? Bako saan ka na naman dalhin ng kapilyahan mo? Hindi nakapalag si Janina nang bigla siyang hatakin ng binata patungo sa silid, tiyempong hindi nakamata sa kanilang mga kaibigan nito. Nakapuslit sila nang walang nakakakita. Gayunpaman, ano man ang gawin nila sa loob ng silid, karapatan nila yon to keep it private. Tutal naman, ilang araw na lang at Mr. and Mrs. Miguel Noah Mendez Aguirre na sila. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Noah at Janina. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.